Masyado na po kayong matanda. Iyan ang mismong lumabas sa bibig ng aking anak. Sa harap pa ng mga biyenan niyang mayayaman. Ang hiya na yon, halos pumatay sa akin. 5 taon, nagpakabayani ako. Sa sarili kong bahay, sa sarili kong pera. Pero para sa kanila, ako'y isang pabigat. Isang tagabantay ng kanilang inaasahang mana. Nang umalis sila papuntang Hawaii, akala nila tapos na ang laro. Pero hindi nila alam. May trump card ako. Ang lihim na yaman. Ito ay tungkol sa dangal, sa hustisya. Bibigyan ko sila ng lesson na tatatak sa kanila habang buhay. Kung naranasan mo na yan, mag-like at share. Kwentuhan mo ako sa comments. 4 sila lumipad papuntang Hawaii para sa isang marangyang bakasyon. Kasama pa ang mga biyena ni Rain, si Tito Walter at Tita Margaret Garcia, site name change, na mas matanda pa sa akin. Ako, naiwan dito sa bahay, sa Paseo Grande Subdivision, site, cultural context, na itinuturing na nilang parang mana. Nang bumalik sila pagkalipas ng 2 linggo, wala na ang bahay, at lalong wala na ako. 43 beses, 43 times nila akong tinawagan. Bago tayo magpatuloy, paki-like at mag-subscribe muna sa channel. I-komento nyo na rin kung saan nyo kami pinapakinggan. Ang mga brochure ng Hawaii nakakalat sa ibabaw ng coffee table ko. Makukulay, parang mga matatamis na pangako. Ibinukas ni Rain, ang anak ko, ang isang brochure. Ang kaniyang mga kuko bagong manicure. Tinutunton ang mga gintong buhangin ng Maui. Nakasandal sa likod niya ang asawa niyang si Bernardo o Bong Santos, Saite, name change. Tango lang ng tango, tila sang-ayon sa lahat ng pinaplano. Nandun din si Tito Walter at Tita Margaret. Komportabling nakaupo sa sofa ko. Pinag-uusapan na nila ang oras ng alis at kung gaano kaganda ang kanilang hotel. Ang resort sa Maui, perpekto, tay. Boses ni Rain, puno ng kilig. 4 na kwarto, may ocean view, at may sariling beach access pa. Inabot ko ang isa sa mga brochure. Ang ganda niyan, anak. Kailan tayo aalis? Ako, Rain. Mabait, pero mariin. Hinawakan ni Rain ang kamay ko. Inilayo ang glossy paper. Tay, masyado na po kayong matanda para sa mga ganyang adventure. Tumama sa akin ang mga salita niya, parang malamig na tubig. Kumurap ako, baka nagkamali lang ako ng dinig. Mas mabuting magpaiwan na lang kayo, magbantay sa bahay, patuloy niya, kaswal lang ang tono. Tsaka, kasama namin ang mga magulang ni Bong, pangarap nilang biyahe ito. Tumawa si Tito Walter. Matagal na naming pinag-iipunan to, David. Gustong-gusto naming makita ang sunset doon. At sigurado, mag-e-enjoy ang mga bata sa snorkeling, dagdag ni Tita Margaret. Tinitigan ko sila. Si Walter, 64 anyos. Mas matanda pa sa akin, 62 anyos ako. Si Margaret, 61. Pero ako ang masyadong matanda. Sila ang perpektong kasama sa biyahe. Hindi pa ako nakakapunta ng Hawaii, mahina akong sabi. Nagkibit balikat si Bong. Baka sa susunod, Pops. Medyo family thing kasi ito. Pamilya? Uminit ang dibdib ko sa salitang iyon. Pinanood ko silang magpatuloy sa pagpaplano. Inilabas ni Rain ang kaniyang telepono. Pinakitaan si Margaret ng mga litrato ng mga restaurant na ni-research nila. Si Bong, kumuha ng isa pang brochure. Itinuro ang mga aktibidad. Gumagalaw sila ng may kumpiyansa. Mga taong nagdesisyon na ng lahat ng hindi kinokonsulta ang taong pinatitira nila. Ang taong nagbigay ng tirahan sa kanila sa loob ng 5 taon. Aalis ang flight sa Huwebes ng umaga, sabi ni Rain. Hindi man lang ako tiningnan. 10 araw kami mawawala. Mapapasa iyo ang buong lugar. Isipin mo na lang, maliit na bakasyon mo rin yan. Bakasyon mula saan? Mula sa pagiging taga-suporta. Mula sa pagluluto ng hapunan na halos hindi nila pinapansin. Mula sa pakikinig sa mga reklamo ni Bong tungkol sa kaniyang credit score. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang tuhod ko, umaray. Paalala ng aking edad na tila nag-aalala si Rain. Kailangan ko sigurong ayusin ang ilang gamit kung magbabantay ako ng bahay. The best ka talaga, tay. Sa wakas, tumingin si Rain. Nginitian ako ng ngiting minsan nang nagpatunaw sa puso ko noong 7 taong gulang pa siya. Ngayon pakiramdam ko,
Sinasadya na lang ang ngiting iyon. Parang isang performance. Huwag kayong mag-alala sa kahit ano. Mag-relax lang kayo at i-enjoy ang tahimik. Tinaas ni Walter ang kaniyang tasa ng kape. Parang nagtutoast. Para sa family vacations, tumawa silang lahat. Kahit si Margaret, na 4 na beses ko palang nakikita, komportabling tumawa sa aking pagkakait, sa sarili kong sala. Naglakad ako papunta sa hallway. Ang boses nila, sumusunod sa akin. Masiglang talakayan tungkol sa mga hapunan habang nagla-sunset at helicopter tours. Mga adventure na tila, bigla na lang. Masyado na akong matanda para sa kanila. Umikot ang hardwood floor sa ilalim ng aking mga paa. Ang parehong tunog na ginawa nito noong sumayaw kami ni Teresa. Seat, name change. Dito mismo sa aming 30th anniversary. Ipaglalaban ako ni Teresa. Ipipilit niyang sumama ako. Paiintindihin niya na ang pamilya ay lahat tayo o wala sa atin. Ngunit 5 taon nang wala si Teresa. At ngayon, natututunan ko na ang anak na pinalaki namin ay iba ang tingin sa akin. Ibang-iba sa inakala ko. Sa likuran ko, malinaw na umabot ang boses ni Rain. Maiintindihan ito ni Mama. Sabi niya dati, kailangan si tatay na alagaan habang tumatanda. Tumigil ako sa pintuan ng kwarto. Hinding-hindi sinabi ni Teresa ang ganoon, kahit minsan. Ngunit tila, ang imahinasyong pag-aalala ng aking yumaong asawa ay naging katwiran na ngayon para sa aking pagkakait sa kaligayahan ng pamilya. 3 oras ang lumipas. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang refleksyon ko, nakatingin sa akin mula sa salamin ni Teresa. Isang lalaki na tila naging invisible sa sarili niyang bahay. Nagsimulang umugong ang bahay. Ang kanilang tawanan, nagmula sa ibaba, malayo, pinalambot ng mga lumang dingding. Sabi ko, babasahin ko na lang ang isa sa mga mystery novel na gusto ni Teresa. Ngunit biglang pumasok ang boses ni Bong. Mas malinaw kaysa sa inaasahan ko. Sa tingin mo naniwala siya doon sa masyado ng matanda na kalokohan? Nagsara ang libro ko. Nanigas ako. Bawat kalamnan, biglang nag-igting. Ang sagot ni Rain, umakyat sa vent malapit sa paa ko. Si tatay, madaling mauto yan. Naalala mo pa noong sinabi nating babayaran natin siya sa pagkukumpuni ng bubong. Ang kaswal, mapang-asar at malupit nilang pagtawa ang sumunod. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa vent. 30 taon ako sa silid-aralan. Alam ko kung kailan makikinig at kailan aaksyon. Ito ay tiyak na sandali para makinig. Pumasok ang boses ni Tito Walter. Pagbalik natin galing Hawaii, ililipat na natin siya sa nursing home na ni-research natin. Kulang ang hininga ko. Nursing home? Nursing? May opening ang Golden Sunset Manor sa susunod na buwan. Dagdag ni Tita Margaret. Business-like ang tono. Sabi nila, pwedeng mapabilis ang paperwork kung babayaran natin ang deposit agad. Magkano? Tanong ni Bong. 150,000 piso. 150,000. CT, currency conversion, sagot ni Walter. Pero sulit na yan para maayos siya agad. Kapag nandoon na siya, magiging atin na itong bahay. Mana natin yan. Ang sahig, tila umuuga sa ilalim ng aking mga paa. Kinuyom ko ang windowsill. Pumuputi ang mga buko ng daliri ko. Ang boses ni Rain nagpatuloy. Masigla. Nakipag-ugnayan na ako kay Attorney Ricardo Flores. Site, name change. Yung real estate agent, sa tingin niya, aabot ng 40 milyong piso, 40,000 ang benta o baka mas mataas pa sa ganda ng market ngayon. Site, currency conversion. Hahatiin sa 4? Tanong ni Bong. Malamang. Kayo, Mama at Papa, karapat-dapat kayo sa inyong bahagi. Kayong nakipag-deal sa mga reklamo niya nitong nakaraang taon. Tumawa si Margaret. Naging masyado siyang demanding, hindi ba? Laging nagtatanong tungkol sa mga plano natin, gustong maisama sa lahat. Hindi na makatotohanan ang entitlement niya, sangayon ni Rain. Parang, Tay, 62 ka na. Tanggapin mo na tapos na ang aktibo mong taon. Napaupo ako sa kama. 5 taon. 5 taon akong nagbigay ng tirahan sa kanila. Bayarin sa grocery, utility, maintenance. Kumain sila ng pagkain ko. Ginamit ang kotse ko. Nang hindi man lang nag-alok ng taos-pusong pasasalamat. Ang pinakamaganda, hindi niya ito maaasahan, sabi ni Bong.
Napakumbinsi natin siya na nag-aalala lang tayo sa kaniyang kapakanan. Si tatay, napakabait lang talaga, sabi ni Rain. Sabi ni mama dati, hindi mo pwedeng sabihin na pabigat ang iyong ama. Pero wala si Teresa dito para tumutol, hindi ba? Naging matalas ang boses ni Rain. At sa totoo lang, ito ang pinakamahusay para sa lahat. Si tatay, makakakuha ng professional care. Tayo, magkakaroon ng financial security. Professional care? Ginawa nilang parang medical na pangangailangan kaysa sa isang maginhawang pagtatapon. Narinig ko na ang sapat. Tumayo ako. Naglakad papunta sa aking aparador. Binuksan ang pinakaibaba. Doon ko tinago ang jewelry box ni Teresa. Sa loob, sa ilalim ng kaniyang singsing sa kasal, naroon ang deed ng bahay na ito. Ang bahay na binili ko sa sarili kong pensyon. Ang bahay kung saan kami nagplano ni Teresa na tumanda ng magkasama. Nakasalamin ang refleksyon ko. Pero may nagbago. Ang lalaking nakatingin sa akin ay hindi na invisible. Isinara ko ang jewelry box ng tahimik. Bumalik ako sa kama. Nakikinig sa kanilang mga boses habang lumilipat sila sa ibang bahagi ng bahay. Naging imposible ang pagtulog. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang boses ni Bong. Yung boses niyang desperado, 5 taon na ang nakalipas. Pebrero 2020, alas 11:30 ng gabi, Martes. Naalala ko ang eksaktong oras. Nagche-check ako ng mga algebra test. David, kailangan ko ng tulong. Nawala ko na ang lahat. Babasag ang boses ni Bong. Ang kwento, lumabas sa pagitan ng mga pag-iyak. Online poker, mga cryptocurrency investment na nangakong hindi mabibigo. $47,000, $47,000 sa credit card debt. Katumbas ng mahigit 3 milyong piso to 3,000 site currency conversion na utang. Ang bahay nila naka-foreclose na. Si Rain umiiyak sa likuran. Buntis sa pangalawa nilang anak. Sabi nila, Bitcoin yan, hindi pwedeng bumagsak, bulong niya. Inilagay ko ang lahat, ang ipon namin, ang home equity loan, lahat bago mag-crash. Nakinig ako. Ang puso ko parang nabasag. Wala pa akong ilang buwan na byudo. Ang bahay, masyadong tahimik. Masyadong walang laman. Anak ko si Rain. Mga apo ko yan. Wala kaming pupuntahan, patuloy ni Bong. Ang mga magulang ni Rain, alam mo na, hindi nila ako gusto. Doon ko natanto ang kalkulasyon sa likod ng kaniyang desperasyon. Alam niya kung aling mga emotional button ang pipindutin, ang nagluluksa na byudo, ang mapagmahal na lolo, ang taong may walang laman na bahay at isang mapagbigay na puso. Tumingin ako sa bintana, sa likod bahay. Doon naglalaro ang aking mga apo sa swing set na binili at in-install ko. $300 mula sa aking pension money. Ang mga bisikleta nila, nakasandal sa garahe. Binili ko ang mga training wheels, inilagay ko. Dahil si Bong, masyadong abala sa paghahanap ng trabaho. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakalkula ang mga gastos. 5 taon ng grocery para sa 5 tao. Konserbatibo, 1,000. Utilities na dumoble, 350,000. Ang pagkukumpuni ng bubong, 750,000. Medical bills nang ma-expire ang kanilang insurance. Car repairs, mahigit sa 3,500,000 piso. Trash, 500,000. Site currency conversion. Trash 0.5 milyon sa mga taong tumawag sa akin na pabigat. Ang algebra ay simple, pero nakakawasak. Sinusuportahan ko sila ng mas matagal pa kaysa sa tagal ng ilang kasal. Ang kanilang pasasalamat, naging entitlement. Kinuha ko ang maliit na notebook kung saan ko sinusubaybayan ang mga gastusin. Mungkahi ni Teresa. You'll want to know where the money goes, honey. Pahina pagkatapos ng pahina. Mga kahilingan ni Bong, mga pangangailangan ni Rain, laging apurahan, laging pansamantala, laging may pangako ng pagbabayad kapag umayos na ang mga bagay. Hindi umayos ang mga bagay. Natuto lang sila humingi ng humingi. Kinaumagahan, magigising sila. Refreshed. Nagpaplano ng kanilang bakasyon. Mag-i-impake sila sa mga maleta na binili ko para sa kanila noong Pasko. Pupunta sila sa airport sakay ng kotse na tinulungan kong pundohan.
Sasakay sa eroplano na ang tiket ay pinondohan ng mana na inaangkin na nila. Samantala, ako, mananatili dito. Parang isang masunuring tagabantay, nagpapanatili ng bahay na ipinagpalagay nilang karapat-dapat sa kanila. Pero habang nakaupo ako sa dilim, may isang bagay na nagkristal sa dibdib ko. Nagkamali sila ng kalkulasyon. Ikinagulo nila ang kabaitan sa kahinaan. Ang pagiging mapagbigay sa katangahan, 40 taon ng pagtuturo ang nangailangan ng strategy, pasyensya, at kakayahang maging 3 hakbang na mas maaga sa mga estudyanteng nag-iisip na kaya nila akong daigin. Ang ilang aral, natututunan sa pamamagitan ng patnubay. Ang iba, kailangan ng kahihinatnan. Isinara ko ang expense notebook, ibinalik sa drawer. Ang aking mga galaw, sinadya. At tahimik. Ang umaga ay magdadala ng bagong posibilidad. Pumasok ako sa kusina. Sumasala na ang liwanag ng bukang liwayway. Ang pamilya, nagkakagulo na sa lakas ng enerhiya. Magandang umaga, Tay, masiglang tawag ni Rain. Hindi tumitingin. May bagong timpla ng kape kung gusto mo. Kumuha ako ng tasa. Tinitigan ang kanilang masiglang mukha. Kahapon, makikita ko lang ang isang pamilyang excited para sa adventure. Ngayon, nakita ko ang mga kasabwat na nagdiriwang ng kanilang matagumpay na manipulasyon. Aalis ang flight ng 10:15, sabi ni Bong. Kailangan nating umalis ng 8:30 para maiwasan ang traffic. May kailangan ba akong gawin habang nagbabantay ng bahay? Tanong ko. Umupo ako sa dati kong upuan. Sa wakas, tumingin si Rain. Mapagkumbaba ang ekspresyon. Ang karaniwan lang, Tay. Diligan ang mga halaman, kunin ang mail. Baka tawagan mo si Aling Beth. Site, name change, para tingnan kanya paminsan-minsan. Si Aling Beth. Ang kapitbahay kong 70 anyos. Iminungkahi ni Rain na tingnan niya ako. Para bang isa akong may sakit. Kaya ko ang sarili ko, mahinahon kong tugon. Suminghal si Bong. Oo nga, Pops. Basta huwag kang mag-aayos ng anumang masisira. Tumawag ka ng professional. Ang ironiya ay tumama sa akin. Si Bong, na nawalan ng sarili niyang bahay dahil sa utang sa sugal, nagpapayo sa akin tungkol sa responsableng pagpapanatili ng bahay. Humigop ako ng kape. Tumango. Siyempre, hindi ko gustong magdulot ng problema. Ang pagsunod ko ay tila na kontento sa kanila. Ipinasok ni Walter ang isang tourist map ng Maui sa kaniyang bulsa. 2 linggo ng paraiso. Karapat-dapat tayo rito. Karapat-dapat. Dahil sa 5 taon ng libreng tirahan, pagkain, at suporta pinansyal. Mabilis lilipas ang oras, tiniyak ko sa kanila. Baka magbasa ako, baka mag-organisa ng ilang bagay sa paligid ng bahay. Lumiwanag ang mga mata ni Rain. Perpekto yan, Tay. Pwede mong simulan sa garahe. Masyadong magulo. Magulo ng mga gamit nila, syempre. Bumulong si Margaret. Confirm ang suite upgrade natin. Ocean View, private lanai, concierge service. $4,000, $4,000 ang halaga. Tumunog ang telepono ni Bong. Uber's 5 minutes out. Biglang nagkagulo. Lumabas ang mga maleta. Kinuha ang mga huling gamit. Tay, sigurado ka bang okay ka lang na mag-isa? Tanong ni Rain. Formal lang. Oo naman, i-enjoy ko ang tahimik. Hinalikan niya ako sa pisngi. Isang kilos na dating nagpapainit sa aking puso. Ngayon, isang kalkuladong performance lang. Sumara ang pinto ng may matinding katapusan. Ang tunog ng makina, unti-unting nawala sa kalye. Bigla mag-isa akong nakatayo sa aking kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, akin na ulit ang bahay. 2 linggo, 14 na araw. Para pag-isipan ang aking mga opsyon. Para patunayan na ang pabigat na pinalayas nila ay may kakayahan na hindi nila inaasahan. 11:00 sa tinawagan ko ang numero na binanggit ni Rain. Ataya Ricardo Flores, speaking. Ginoong Flores, site, name change. Ako po si Eduardo Reyes. Kailangan kong ibenta ang bahay ko ng pinakamabilis. Gaano kabilis, Ginoong Reyes? 2 linggo maximum. Handa akong presyuhan ito ng agresibo para sa mabilis na pagbebenta. Ambisyoso yan. Ano ang dahilan ng pagmamadali?
Ang personal na sitwasyon ay nangangailangan ng agarang liquidity. Nauunawaan ko na may kapalit ang bilis. Windermere area, 4 bedrooms, 2.5 baths, walang clear title. Ang walang mortgage, magaling yan para sa mabilisang pagbebenta. Pwede akong pumunta dyan sa loob ng 1 oras. 1 oras. Sa loob ng 60 minuto, gagawin ko ang unang konkretong hakbang. Ang hakbang na magpapatunay kung gaano kapabigat ang matandang ito kapag may tamang motibasyon. Hihintayin ko kayo, kumpirma ko. 3 oras pagkatapos umalis ni Ataynar Flores, tumunog ang telepono ko. Hawaii. Tay, boses ni Rain, maliwanag sa tropikal na enthusiasm. Nakarating kami ng ligtas. Ang ganda ng resort, grabe. Umupo ako. Ang business card ni Ataynar Flores nakikita pa rin sa counter. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas. Dad, dapat makita mo ang lugar na ito. Private beach, infinity pool. Sabi ni Bong, nag-book na kami ng helicopter tour bukas. Ang galing niyan. Tinitigan ko ang real estate documents na nakakalat. Sana marami kayong kuhanan ng litrato. Kinakabahan kami na baka mag-isa ka. Pero sabi ni Bong, kailangan mo raw matuto ng kalayaan sa edad mo. Kalayaan. Ang salita, nagdala ng masarap na ironiya. Speaking of independence, patuloy ni Rain, may pinag-uusapan kami. Naghahanda kami ng maliit na surprise para sa iyo pagbalik namin. Isang bagay na magiging napakahusay para sa kinabukasan mo. Isang surprise? Humigpit ang kapit ko sa telepono. Hindi ko gustong sirain, pero sabihin na lang natin na nakahanap kami ng solusyon para matulungan kang lumipat sa iyong golden years ng mas komportable. Professional care, social activities kasama ng mga kasing edad mo. Ganoon. Professional na pangangalaga. Ang euphemism na ginamit nila habang pinaplano ang pagtatapon sa akin. Napakabait naman ninyo, sabi ko. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Sa totoo lang, maganda ang timing niyan. May inihahanda rin akong surprise para sa inyo. Ha? Anong surprise ang pinaplano mo, Tay? Tumawa si Rain. Kung sasabihin ko, hindi na surprise, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko, may inaasikaso akong napakahalagang negosyo. Negosyong magpapabago ng lahat para sa ating lahat. Maliit na proyekto kung alam lang niya. Huwag kang mag-alala sa akin, kalmado kong sabi. Naasikaso ko ang lahat ng perpekto. Sa katunayan, sa tingin ko, talagang mamamangha kayo sa nagawa ko pagbalik ninyo. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa tahimik na kusina. Si Rain, naghahanda na itapon ako sa nursing home. Samantala ako, naghahanda na itapon ang bahay na itinuturing nilang mana. Parehong panig, nagpaplano ng surprise. Pero isa lang ang in control, Lunes ng hapon. Patawad Ginoong Reyes, sabi ni Ginoong James Tan, site name change, ang bumibili sa telepono. Pagkatapos ng analysis, hindi umaayon ang mga numero sa aming investment parameters sa kasalukuyang presyo. Ano ang aayon sa inyong parameters? Sa totoo lang, mga 3 milyong piso, 3,000. Site currency conversion na mas mababa sa inyong hinihingi. 3 milyong piso. Halos kasing dami ng lahat ng ininvest ko sa pamilya ni Rain sa loob ng 5 taon. Doubt ang pumasok. Handa ba akong mawala ng 3 milyon para lang sa paghihiganti? Naalala ko ang kanilang tawanan, ang kaswal na kalupitan ng pagpaplano ng aking pagtatapon, ang deposit sa nursing home na inayos na nila. Kinuha ko ang telepono, tinawagan si Ataynar Flores. Tinanggap ko ang alok ni Ginoong Tan, sabi ko, walang pasimula. Gaano kabilis natin pwedeng i-close ang sale? 8 araw, posibleng mas mababa pa. 8 araw. Sapat na oras bago ang uwi nila. Ihanda mo ang mga papel, kumpirma ko. Ang bahay na balak nilang manahin, mawawala. Ang pera na inaasahan nila, mapupunta sa aking bulsa. Ang ilang aral, sulit sa bawat sentimo na gastos. Miyerkules ng umaga. Ginoong Reyes, may nakakamanghang development, tawag ni Ataynar Flores. Nag-aalok ng karagdagang 500,000 piso, 500,000. Ang firm ni Ginoong Tan para sa garantisadong 7-day close, 7 araw, 5 araw bago bumalik si Rain. Helicopter tour kahapon. Ngayon ako, nagbebenta ng kanilang mana.
Ang telepono tumunog ulit. Hawaii, boses ni Bong. Tay, kumusta ka na? Napakaganda ng pakiramdam ko. Totoo kong sagot. Nag-aayos ng negosyo gaya ng ipinangako ko. Hindi ka naman siguro gumagawa ng gulo, ano? Tumawa siya. Walang hindi ko kayang hawakan. Tiniyak ko sa kanya. Nag-uusap sina Margaret at Walter na i-extend ang biyahe kung makakapagpalit kami ng flight. I-extend ang biyahe? Mas maganda para sa timeline ko. Ang ganda niyan. Huwag kayong mag-alala na magmadali sa pag-uwi dahil sa akin. Napakakumpiyansa nila sa kanilang mga plano. Kaya't nag-iisip pa sila na bigyan ako ng mas maraming oras para kumpletuhin ang aking counter strategy. Pagbalik nila kung 10 araw man o 14, matutuklasan nila na naglaho ang kanilang mana. At ang kanilang tagabantay ng bahay naging isang bagay na mas formidable kaysa sa pabigat na pinalayas nila. Huwebes ng umaga, sinimulan ko ang pinakakontentong proyekto ko sa pagre-retiro, ang pag-ebikto sa sarili kong pamilya mula sa bahay na inangkin nila. Sinimulan ko sa kuwarto ni Rain. 5 taon ang naipong gamit. Mahal na damit na binili sa pera ko sa grocery. Ang bawat isa, maingat na inilagay sa mga labeled boxes. Tinuturing ko ito na ang paglipat na hindi nila inaasahan, bulong ko. Ang mga gamit ni Bong, gaming equipment, mga libro ng sugal, lahat inilagay sa kahon. Ang storage facility na pinili ko, sapat ang laki para sa kumpletong gamit ng isang pamilya. Nagbayad ako ng 6 na buwang renta ng advance. May kukuha ng lahat ng ito balang araw, paliwanag ko. Siguro mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Pagdating ng gabi, ang bahay naging handa na para sa mga bagong may-ari. Malinis. Walang laman. Ang apartment na inupahan ko sa malapit, katamtaman lang. 1 kwarto. Sapat na espasyo para sa isang lalaking natututong mabuhay ng independent ulit. Ang telepono ko tumunog, Hawaii. Tay, kumusta ka na? Boses ni Rain. Tiningnan ko ang mga susi ng bahay na isusuko ko na. Napakagaling ko, sabi ko. May ganap na katapatan. Nasa lugar ang lahat. Mabuti, yan. Naka-arrange kami ng private beach dinner mamaya. I-enjoy mo ang bawat sandali, paghikayat ko. Siguraduhin mong lilikha ka ng mga alaala na tatagal habang buhay. Dahil pagkatapos ng Lunes, iyon na lang ang matitira sa kanila. Lunes ng umaga, nakaupo ako sa notary office. Sa tapat ko, si Ginoong Tan, inire-review ang huling paperwork. Ang deed transfer ang ating unang dokumento, paliwanag ng notary. Ito ang opisyal na naglilipat ng pagmamay-ari ng 847 Maple Street mula kay Eduardo Reyes papunta sa Pinnacle Investment Holdings. Nilagdaan ko ang aking pangalan, matatag ang kamay, ang bahay kung saan kami nagplano ni Teresa na tumanda. Ngayon, pag-aari na ng mga estranghero. Ang iyong signature dito ang nagpapatibay sa benta, sabi ng notary. Sandaling nag-antala ako. Kapag nalagdaan na, wala nang balikan. Ang panulat, dumampi sa papel. Ang aking pirma, dumaloy sa linya. Ang parehong maingat na sulat kamay na ginamit ko sa pagmamarka ng mga papel sa loob ng 40 taon. Ito na, sabi ko. 30 minuto ang binigay sa akin para kunin ang anumang natitirang personal na gamit. 30 minuto para magpaalam sa bahay kung saan ako naging masaya, kung saan ako inabuso, kung saan natuklasan ko ang pagkakaiba ng pamilya at parasite. Kinuha ko ang litrato ni Teresa mula sa mantel. Ang lahat ng iba, furniture, appliances, pag-aari na ng bagong may-ari. Naramdaman ko ang bigat ng pagbabago. Ang mapagbigay na byudo na nag-alok ng santuwaryo ay nag-evolve na. Ang pabigat na binalak nilang itapon ay siya nang nagtapon sa kanila. Nag-buzz ang telepono ko. Text. Unknown Hawaii number. Dad, having amazing time. Bradley proposed we extend trip another week. Hope you don't mind the extra alone time. Love, Lauren. Isang karagdagang linggo. Binibigyan pa nila ako ng mas maraming oras para tikman ang aking tagumpay. Pagkalipas ng 2 linggo mula nang umalis sila, nasa beachfront hotel room na ako sa Maui. Humihigop ng kape. Naghihintay ng tawag ni Aling Beth. Ang bakasyon na ipinagkait nila,
pinunduhan ng pagbebenta ng bahay na inaangkin nila. Tumunog ang telepono. 4:00 oras sa Florida. David! Nanginginig ang boses ni Aling Beth. Nandito na sila! Ang mukha ni Rain! Hindi maipinta nang ma-realize niya na may mga estranghero na nakatira sa bahay niyo. Ngumiti ako. Ang kumpiyansa ni Rain bumangga sa legal na realidad. Anong sinabi sa kanila ng bagong may-ari? Napaka-professional. Ipinakita ang deed. Ipinaliwanag na nabili ng legal. Sinubukan ni Rain na pumasok. Nagwala si Bong. Sumigaw tungkol sa mga lawyer. Nasaan sila ngayon? Nagmamadali, naglo-load ng mga maleta sa isang taxi. Siguro, papunta sa hotel. Binigay mo ba ang information ng storage facility? Oo, David. Inabot ko kay Rain ang address. Sabi ko, ligtas ang kanilang mga gamit. Pero dinurog lang niya ang papel. Tinanong kung nasaan ka. Sumandal ako. Pinanood ang isang cruise ship sa abot tanaw. Anong sabi mo? Eksakto ang sinabi mo, na umalis ka pagkatapos ibenta ang bahay at pwede ka nilang tawagan kung kailangan nilang pag-usapan ang anuman. Tiningnan ko ang telepono ko. 43 missed calls. At dumarami pa. Ipagpalagay ko, may malaking motibasyon sila na tawagan ako ngayon. David, dapat makita mo sila. Umiiyak si Margaret. Si Walter laging nagtatanong kung bakit. Aling Beth, kung tawagan kanila ulit, pakisabi sa kanila. Nag-e-enjoy ako sa bakasyon ko. Tatawagan ko lang sila kapag handa na ako. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako papunta sa balcony. Inamoy ang tropikal na hangin na inakala nilang masyado na akong matanda para ma-appreciate. Nag-buzz ang telepono ko. Isa pang tawag mula kay Rain. Hinayaan ko lang itong mag-ring. Text mula kay Margaret. David, please call us. We need to talk. Dinilit ko. Sa loob ng 5 taon, kinontrol nila ang buhay ko. Ngayon, ako ang nagkokontrol ng mga tuntunin ng engagement. Pwedeng maghintay sila hanggang sa magdesisyon ako na natutunan na nila ang sapat na kababaang loob. Nag-order ako ng room service. Nanood ako ng sunset na tinangka nilang ipagkait sa akin. Ang telepono ko patuloy sa pag-uugong. Mula sa pamilyang sa wakas, natuklasan ang tunay na halaga ng pagkuha sa isang tao ng for granted. Nasa first class ako. Mataas. Ang ilalim, mga ilaw ng Florida. Sila, nandoon, hinihintay ako. 46 na missed calls. Iyan ang halaga ng kanilang desperasyon. Tama si Teresa, kailangang malaman kung saan napupunta ang pera. Ito ang pinakamahal pero pinakamahalagang edukasyon na matatanggap nila. Ang math teacher sa akin, na-appreciate ang symmetry nito. 5 taon ng pagiging for granted, babayaran nila. Sa bawat araw na matututo silang huwag ng mang-abuso. Nakatitig ako sa phone. Si Rain ulit. Hindi ko sinagot. Sabi ko sa sarili ko, may oras ka pa para maghintay. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito, paki-like, mag-subscribe para sa susunod na lesson, at i-share nyo sa inyong feed.